Ang salitang Islamic terrorism ay isang oxymoron, isang malinaw na kontradiksyon sa mga terminolohiya. Ang Islam ay naghahangad ng kapayapaan at nakapagtataka na palagi ang iniuugnay dito ang terorismo, isang doktrina na mariing itinatanggi ng mga pangunahing turo nito. May mga dahilan kung bakit laganap sa Pilipinas ang paniniwala na ang Islam ay nagtuturo ng terorismo. Una, ito ay sa kadahilan ng tayo ay isang bansang nasakop ng mga kolonyalista, lalo na ang mga Kastila na pinaka namumuhi sa mga Muslim. Noong 1492, sinakop ng mga Kastila ang kaharian ng mga Muslim, ang Al-Andalus na matatagpuan sa Europa. Nang nasakop nila ito ay tinawag nila itong Hispania. Nang dumating sila ng Pilipinas ay nagningas na naman ang kanilang galit laban sa mga Muslim. Nang malaman nilang pati rito ay may mga Muslim, at lalo silang nagalit nang mapatay ni Lapu-Lapu si Magellan, ang kanilang manggagalugad o explorer. Sa pagbabalik ni Miguel Lopez de Legazpi, ay nakita nila na mas marami pang Muslim sa Pilipinas kaysa sa inaakala nila. Saan man sila mapunta ay may Muslim. Hindi lamang sa Visayas na una nilang narating. May mga Muslim din pala sa Luzon, lalo na sa Maynila, ang siyang huling kahariang Muslim sa Luzon na natalo ng mga Kastila. Ang Maynila noon ay nasa pamumuno ni Raja Sulaiman at may iba pang mga sultanato o kaharian ng mga Muslim hanggang sa Tondo, Pangasinan, Batangas, Laguna at iba pa. May natagpuan din silang mga Muslim sa timog ng mga isla na ngayon ay tinatawag nilang Las Islas Filipinas, ang mga isla ni Felipe. Nasa panahon na yon ay prinsipe at susunod na hari ng Espanya. Ang mga Muslim sa mga kapuluang ito ay tinawag nilang mga Moro, tulad ng tawag ng mga Kastila sa mga Muslim sa Al-Andalus na pawang galing sa North Africa, ang lupalop na tinatawag nilang Morocco. Sa galit ng mga Kastila, pinatay nila ang lahat ng mga Muslim sa Luzon at Visayas, kaya wala nang bakas halos ng mga Muslim dito at ang natitirang mga Muslim ay yaong mga nasa Mindanao na lamang. Hindi pa nagkasya ang mga Kastila sa pagpatay sa mga Moro. Siniraan pa nila ang mga ito. Kaya ang mga Pilipinong nagpasakop sa mga Kastila, ang mga Indio ay na-brainwash nila sa paniniwala na ang mga Muslim ay kalaban. Ito ay paniniwala na hanggang ngayon ay nakatatak sa marami sa mga Pilipino, lalo na yaong mga hindi Muslim na settlers na tumira sa Mindanao at nangamkam ng lupa at kalaunan ay nakipagdigmaan din laban sa mga Muslim, katulad ng Mailaga at iba pang mga grupong tulad nila. Pangalawa, ang sentimiento ng mga Kastila ay salamin lamang ng Islamophobia na laganap sa Europa lalo na sa panahon ng mga krusada noong 11th century. Nang sinakop nila ang lupalop ng mga Muslim lalo na ang Syria, Palestina at Jerusalem. Katotohanan niya ng pagsakop ng mga Kastila sa Al-Andalus ay isang krusada at tinawag nilang rekonkista o pagbawi sa Espanya, bagaman mas matagal na natili ang mga Muslim sa Al-Andalus bilang isang sentralisadong pamahalaan kaysa sa mga Romano at Visigoths na ninuno ng mga Kastila roon. Ganito pagbukain ng Kastila na masama ang mga Muslim. Ang Islamophobia ay ang ugat din ng Orientalism, na isang sentimiento ng mga kaluraning bansa at mga bansang nakikiisa sa kanila tulad ng Pilipinas. Ang sentimiento na ito ay ang pagtanaw sa anumang bagay sa Asya na hindi kanluranin bilang exotic, mapanganib, kakaiba, o mas mababang uri at tinatanaw na lamang na mga bakas o guho ng mga lumang sibilisasyon na paatras at walang saysay. Sa madaling salita, ayon sa mga kanluranin, ang anumang may kinalaman sa Asya katulad ng Islam ay hindi sibilisado. Sa Orientalism at Islamophobia ay nabubuo ang ideolohiya na kailangan ng kanluran na pakialaman ng silangan upang ito ay maging sibilisado. Kailangan nila itong sakupin upang mapaunlad. Pangatlong dahilan at resulta ng unang dalawa ay sa panahon natin ngayon. Mabenta ang pelikula, balita o video games na nababanggit dito o nilalaman nito ang tungkol sa Islam at sa mga Muslim.
Laman palagi ng mga pelikula, video games at balita na dito ay nababanggit ang mga Muslim, ang mga nakakatakot na mga terorista na pumapatay ng sibilyan, sumisira sa kanilang mga tahanan, namiminsala sa kanilang mga kabuhayan at lipunan, at nangu-hostage at nangingidnap for ransom. Sino nga ba naman ang tao na hindi mag-aalab ang damdamin laban sa mga Muslim kapag nakita niya ang mga tagpo na ito? Dahil sa mga ito sa katotohanan, ang mga Muslim ay kahanay ng mga zombie, alien, Nazi, mga sindikato at iba pang mga stereotype ng mga kontrabida sa mga pelikula, video games at balita. Sinasabi na ang mga Ruso at ang mga Italyano ang madalas talagang kontrabida sa mas maraming mga pelikula dahil sa mga mafia. Pero kahit papaano, ang pagganap sa mga mafia ay dramatized at ipinapakita ang kanilang pagmamalasakit at pagmamahal at katapatan sa pamilya at sindikato. Nasukdulang sila ay pumatay at mapatay. Sila ay pinapakilala pa rin ng mga tao na mayroong damdamin, nagmamahal at nagmamalasakit. Subalit ang mga Muslim, sila ay dehumanized masyado at demonized na rin, na ipinapakita sila ng mga tao na wala nang inisip at wala nang layunin sa kanilang buhay liban na lamang ang pumatay sa mga hindi mananampalataya. Sino ba naman ang hindi matatakot sa ganitong mga eksena? Ang Amerika at maging ang mga politiko sa Pilipinas ay nakikidigma sa mga Muslim para sa mga likas na yaman at iba pang mga materyal na bagay. At upang magmukha silang mga tagapagtanggol ng mga tao laban sa terorismo, kaya patuloy na sinisiraan nila ang mga Muslim sa mga state-sponsored na mga propaganda laban sa mga Muslim. Ang giyera sa Iraq at Afghanistan ay nagsimula sa mga hindi mapatunayang bintang na ang Iraq nga ay may weapons of mass destruction at ang Al-Qaeda nga noon ay nagtatago sa Afghanistan. Ang Al-Qaeda na siyang pinagbibintangan nilang nagpabagsak ng World Trade Center na hindi naman nila napatunayan hanggang sa panahon ngayon. Sa Pilipinas ay naganap din noon ang mga war on terror at all-out war laban sa mga Muslim na walang napatunayan kundi ang pagkawasak at dagdag na takot ng mga tao sa mga Muslim. At panglimang dahilan na lamang kung bakit laganap sa buong mundo ang paniniwala na ang Islam ay relihiyon ng terorismo. Siyempre, ito ay dahil mismo sa kagagawan ng ilang mga Muslim na nakakalungkot lamang isipin na sensationalize masyado sa mga pelikula, video games at balita. Ang mga Muslim ay palaging nababalita bilang mga terorista pero hindi nababalita bilang mga biktima. Sa katotohanan, mas malaking bilang ng mga biktima ng ISIS, Boko Haram at iba pang mga teroristang grupo ay mga Muslim na hindi sang-ayon sa kanila at kanilang binibiktima. Panglimang dahilan ng Islamophobia ang katotohanan na meron nga talagang teroristang Muslim at hindi ito itinatanggi ng mga Muslim. Totoong may mga Muslim na naging terorista, pero ang marami sa kanila ay nagtulak din ng ganitong gawain dahil sila ay naradicalize ng isang lipunang hindi tumatanggap sa kanila at walang katarungan sa kanila. Ang marami sa mga Muslim ay nakararanas ng discrimination at marginalization na sila ay napagkakaitan ng kanilang mga pangunahing karapatan dahil lamang sa sila ay mga Muslim. Sila ay pinagkaitan ng kanilang mga karapatan dahil sa walang batayan at irasyonal na takot ng mga tao sa mga Muslim na lumalaganap dahil sa mga ugat nito na nauna na nating nabanggit. At syempre, laganap sa iba't ibang lugar ng mga Muslim ang malawakang pang-aapi na dinudulot ng mga state-sponsored na mga pang-aapi ng mga nasyon na nakasasakop sa kanila, katulad ng kasalukuyang nagaganap sa Myanmar, sa Syria, sa Palestine at iba pang lugar ng mga Muslim. Maaring meron talagang mga teroristang Muslim, pero ang marami sa kanila ay napasama lamang sa kanila dahil walang oportunidad na makapagtrabaho sa kanilang mga lugar. Dahil napabayaan ito ng pamahalaan na wala man lamang mga kalsada, ospital at iba pang pangunahing social services. Marami ring mga Muslim ang nagiging biktima ng maraming kawalang katarungan at hindi natutulungan ng pamahalaang dapat sana ay mangangalaga sa kanila. Ito ang pang-anim na dahilan ng pagkalat ng Islamophobia.
Ang Islamophobia ay ginagawang dahilan ng isang pamahalaan na nagpapabaya sa kanyang mga mamamayan sa pagpapatupad ng mga development sa lugar ng mga Muslim. Mga development sana na tiyak na magpaparamdam sa Muslim na sila ay mahalagang bahagi ng lipunan ng mga Pilipino at hindi pinababayaan. Ang Islamophobia ay nagdudulot na itakwil ng mga tao ang mga Muslim, at ang pagtatakwil sa mga Muslim ay dahilan ng kanilang pagiging radikal. Ang pagiging radikal ng mga Muslim ay mitya ng karagdagang takot ng mga tao sa mga Muslim. Isang walang hanggang gulong na umiikot at isang walang hanggang gantihan. All-out peace ang kailangan upang magsugpo ang radikalismo at kailangan ng mga Muslim at mga hindi Muslim na mag-unahan sa pagpapaumanhin, pagtitiwala at pakikiisa sa isa't isa upang hindi na maulit ang isang bahagi ng kasaysayan na nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim. Ito rin ay magtitiyak na mababawasan ang mga mitya ng radikalismo kung hindi man ito tuluyang masusugpo. Marapat malaman ng mga Muslim na may mga Muslim at hindi Muslim na nagmamalasakit sa kanilang kalagayan nang higit pa sa mga nagtatapang-tapangang mga terorista na nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanila, pero ang tunay na layunin ay gamitin lamang sila at pagharian. Marapat na malaman ng Muslim na hindi marapat na ilagay niya sa kanyang kamay ang batas at walang anumang dahilan ng maaring magpahintulot na ilalagay niya ang batas sa kanyang sariling kamay. Walang anumang bagay ang magdudulot na siya ay papatay, magnanakaw o mangaapi sa isang hindi Muslim na hindi naman kumakalaban sa kanyang relihiyon. O kahit may tao man na kumakalaban sa kanyang relihiyon, ang mga Muslim ay marapat na magtiwala na sila ay may mga malalapitan at may magtatanggol sa kanila kung sila man ay maaapi o kaya ay pinagkaitan ng kanilang mga karapatan dahil lamang sa pagiging Muslim. Ang mga hindi Muslim naman sa kabilang dako ay marapat na magtiwala na ang karamihan sa mga Muslim ay tulad lamang nila, na nabubuhay para sa isang pangarap para sa kanilang mga sarili at pamilya, at walang hangad na maminsala sa iba. Na ang mga Muslim sa pangkalahatan ay hindi tumatangkilik sa terorismo. Na sa bagay na ito, tayo naman ay pinahintulutan ng ating relihiyon na makipagtulungan kahit sa mga hindi Muslim para sa kabutihan, kung hindi naman masasagasaan ng ating relihiyon. Ang paglaban sa radikalismo ay isang pangkalahatang pananagutan at isang labanan na kasali tayong lahat bilang mga kasapi ng iisang lipunan, bilang mga magulang ng ating mga anak at bilang mga mamamayan ng isang bansang may pagkakaisa. Ang terorismo ay masusugpo ng isang all-out peace at hindi isang all-out war. Ang radikalismo at Islamophobia ay masusugpo sa pamagitan ng pagpapanatili sa ating mga puso at isipan na palagi ang may pag-asa para sa kapayapaan.